Mayroon tayong tanong dito mula kay ka-TH na si Jonalyn. Ito ay tungkol sa isang trail sa loob ng kuweba. Sabi niya dito sa kanyang komento na ito, "Hi, Sir Elmo. May nakita kaming letter C na may dot sa itaas nito. Noong naghukay kami, sumunod na lumabas ang pagong na bato. Pagkatapos ay may araw at huli ay isang dila na sign. Gaano pa kaya kalayo bago ang deposito?" Ngayon, masasabi ko na napakaganda ng trail na ito. Kaya samahan ninyo ako sa paghimay sa mga signs na ito. Mga ka-TH, napakabihira ng ganitong klasing sunod-sunod na marka sa loob ng isang kuweba. Isipin ninyo, mula sa isang simpleng titik, may lumabas na pagong, sinundan ng araw, at ngayon ay may dila at tunnel na may tubig. Bakit nga ba kailangang dumaan sa dila at tunnel bago makarating sa target? At bakit may hinarang na tubig? Dito, sa aking sariling pagbasa sa mga ganitong klase ng sitwasyon, ang tubig na iyan ay hindi basta-basta aksidente lamang. Alamin natin ngayon kung ito na nga ba ang tinatawag nating last line of defense bago tuluyang makuha ang kayamanan ni Yamashita na nakatago sa lugar na iyan. Kaya rekta na tayo sa detalye ng bawat marka para maintindihan natin ang buong kwento ng site ni ka-TH dito. Umpisa natin sa pinakaunang nakita ni ka-TH kung saan ay ang letter C na may tuldok sa ibabaw nito. Sa mundong ito, ang mga treasure hunter kapag nakakita ka ng titik C sa loob o bakuna ng isang hukay, malaking indikasyon ito na ang tinutumbok ninyo ay isang cave, chamber o isang sadyang ginawang silid sa ilalim ng lupa. Ngayon, ano naman ang ibig sabihin ng dot sa itaas nito? Ang tuldok o dot na iyan ay isang spot o point of entry. Batay sa aking sariling pagbasa, sinasabi ng markang ito na sa mismong pwesto na kung saan ninyo ito natagpuan, doon eksakto magsisimula ang tunay na trail pababa o papasok. Hindi kayo dapat lumihis. Ito ang nagsisilbing tumpak na pintuan o panimulang tuldok ng operasyon. Kaya naman, hindi kataka-taka na noong nagpatuloy kayo sa paghukay sa pwestong iyan, lumabas ang mga susunod na patunay. Kasunod na hukay ni na ka-TH ay isang pagong na bato. Isang pagong na bato. Ang pagong o turtle itinuturing na isang major na marka. Kapag pagong ang hinarap mo sa isang site, dalawang bagay agad ang dapat mong itanim sa iyong isipan. Unang-una, ang deposito ay permanente at saka malaki. Ang pagong ay sumisimbolo sa mahabang panahon at mabigat na karga. Kaya asahan ninyo na ang kayamanan ni Yamashita na nakabaon dito ay hindi barya-barya lamang. Pangalawa, ang pagong ay nagtuturo ng direksyon gamit ang kanyang ulo. Kung saan nakatingin ang ulo ng pagong, doon ang tuloy na lakad o direksyon. At dahil sinabi ni ka-TH na may kasunod itong araw, ayan, kinukumpirma lamang ng araw na ito ang direksyon na itinuturo ng pagong. Parang sinabi ng mga sundalong Hapon na tama ang daan mo, diyan ka dumiretso. At dito naman tayo sa dila. Ang huling nakita ni na ka-TH na isang dila na sign ay tumambad bago ang tunnel. Kaya mga ka-TH, ang dila ay isang napakabihirang marka at medyo critical ito. Sa sarili kong pagbasa, ang dila ay nangangahulugang entry point o ang pinakabunganga ng mismong vault o silid kung saan nakatago ang deposito. Kumbaga sa anatomy,
Ang dila ay nasa loob ng bibig. Kaya ito na ang huling bahagi bago ka pumasok sa pinakailalim. Subalit, may kalakip na babala ang dila. Ang dila ay sumisimbolo na rin ng panganib o lason. Sinasabi nito na ang susunod na hakbang mo ay papasok na sa isang delikadong teritoryo. Kaya hindi na ako nagulat nang sabihin ni ka-TH na pagkatapos ng dila, ang sumalubong sa kanila ay isang tunnel na may water trap. At ngayon, bakit nga ba may tubig sa tunnel na nakita ni ka-TH? Ang tinatawag nating water trap ay isang sadyang disenyo ng mga sundalong Hapon. Hindi ito basta natural na bukal o naging lawa lang sa loob ng kuweba. Ginawa ito bilang isang mabisang booby trap para malunod o mapigilan ang sinumang papasok ng walang sapat na kaalaman sa kung paano binuo ang tunnel. Ito ang kanilang defensive engineering. Alam ng mga sundalong Hapon na kapag nakakita ng tubig ang mga karaniwang treasure hunter, marami ang aatras. O kaya naman ay gagawa ng maling hakbang na pwedeng magdulot ng kapahamakan. Ngayon ay paano naman malalaman kung natural o man-made ang tubig? Para sa site ni ka-TH, kailangan ninyong suriin ng mabuti kung ang tubig na iyan ay galing lamang sa ulan o sadyang inilagay doon gamit ang isang nakatagong drainage system. Kaya meron tayong simpleng obserbasyon na pwedeng gawin natin kahit walang mga modernong kagamitan. Nasasabi kong subukan ninyong i-pump out o limasin ang tubig. Kung pagkatapos ng ilang oras o araw na pagbomba ay napansin ninyong hindi nababawasan ang level ng tubig o mabilis itong bumabalik sa dating taas kahit hindi naman umuulan sa labas, ibig sabihin niyan ay may source o sadyang may lagusan ng tubig na nagpapanatili sa trap na iyan. May mga pagkakataon na may hinarangan silang natural na daloy ng tubig sa itaas o gilid para mag-ipon sa tapat ng tunnel at hanggat hindi nahanap at nababarahan ang source na iyan, patuloy na mapupuno ang tunnel. Ngayon, sagutin natin ang pinakamahalagang tanong ni ka-TH Jonalyn. Gaano pa kalayo bago marating ang deposito? Batay sa pangkalahatang patakaran ng dila, sa aking sariling pagbasa, kapag nakita mo na ang dila na marka ay bumadya na ang mismong tunnel, napakalapit mo na. Kadalasan, ang distansya mula sa dila patungo sa pinaka-target o chamber ay nasa loob lamang ng 5 hanggang 15 feet. Napakaiksi na lang ng distansyang ito kung iisipin. Ngunit dahil ito ay pababa o papasok sa isang tunnel na may trap, ang bawat piye ay nangangailangan ng iba yung pag-iingat. Ang water trap na kaharap ninyo ngayon ang itinuturing na pinakahuling harang o lock ng pintuan. Ang tubig na iyan ang nagsisilbing security guard ng kayamanan ni Yamashita. Kapag nagawa ninyong mapababa ang level ng tubig, mailabas o tuluyang madrain ito ng ligtas, ang kasunod na agad niyan sa dulo ng tunnel ay ang seal o ang sementadong pader o pinto ng mismong chamber. Sa likod ng pader na iyan, nandoon na ang inyong pinakahihintay. Para sa iyo, ka-TH Jonalyn, at sa iyong mga kasamahan dyan sa inyong site, napakaganda ng inyong trail. Ngunit pakiusap, huwag kayong basta-basta lulusong sa tubig o papasok sa tunnel nang walang paghahanda. Bukod sa panganib ng pagkalunod, napakatindi ng banta ng bad air o methane gas sa mga saradong tunnel na may tubig. Ang stagnant na tubig sa loob ng mahabang panahon ay nag-iipon ng lason sa hangin. Dahil karamihan sa atin ay walang mga mamahaling modernong kagamitan,
upang sumuri sa hangin, gumamit kayo ng submersible pump para dahan-dahang maubos ang tubig. At maglagay kayo ng blower o mahabang hose na may ventilador sa labas para patuloy na magpasok ng sariwang hangin sa loob habang kayo ay nagtatrabaho. Huwag magmadali. Ang kaligtasan ng buhay ang siyang pinakamahalaga sa lahat. Kayo naman mga ka-TH, sino na ba sa inyo ang nakatagpo o nakainkwentro ng dila na marka sa inyong mga site? Saan ba ito nakaturo sa inyong naging karanasan at naging tagumpay ba ang inyong pag-drain sa mga water trap? Ibahagi ninyo ang inyong mga karanasan sa comment section sa ibaba para magtulungan tayo sa pagbabasa ng mga markang ito. At dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa inyong panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.